Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Pedro and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Ayan, magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga po, probinsya ng Sorsogon. Ngayon po ay araw na naman ng Martes, petsa 5 sa buwan ng Nobyembre. Ang inyong likod, si Rosauro Misoso, makasama ninyo sa isang oras na balitaktakan sa mga napapanahon na isyu at mga kaganapan dito po sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Sa ulo ng mga balitang pambansa, bigyang daan muna natin. Ang mga balitang ito ay mula sa pahayagan ng Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, ang mga lugar na sinalanta ni na Christine at Leon, daraanan ni Marce. Cheese sa LTO, tukuyin may-ari ng SUV na may plate number 7. Pangulong Marcos binisita Ground Zero sa Batangas. At investigasyon ng Kongreso sa Flood Control Project, okay kay Pangulong Marcos. Narito ng detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Mga lugar na sinalanta ni na Christine Leon, daraanan ni Marce. Sa detalye, sasalantain ng Bagyong Marce ang mga lugar na naapektuhan ng nagdaang Bagyong Christine at Leon batay sa pagtaya ng Pag-asa. Alas 11 ng umaga kahapon, ang sentro ng Bagyong Marce ay namataan sa layong 775 km silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 km per hour at pagbugso na aabot sa 90 km per hour. Ngayong Martes, Nobyembre 5, si Marce ay lalakas at magiging isang severe tropical storm. Posible umanong maabot ni Marce ang typhoon category ngayong Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga ng Nobyembre 6, oras na lumapit sa Philippine landmass. Inaasahang mararamdaman ang lakas ni Marce sa extreme Northern Luzon at Central Luzon at inaasahan ding maglandfall sa bisinidad ng Babuyan Island o mainland Northern Cagayan sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga, Nobyembre 8. Si Marce at northeasterly wind flow ay magdudulot naman ng pag-ulan sa extreme Northern Luzon. Samantala, umalerto na ang Office of the Civil Defense or OCD sa nakaambang pananalasa ni Marce na pumasok na kahapon sa Philippine Area of Responsibility.
Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Chairperson at Defense Secretary Gilbert Chodor Jr., nasa heightened alert na ang mga opisyal ng DND, OCD at iba pang mga ahensya sa ilalim ng NDRRMC na mahigpit na minomonitor ang sitwasyon para sa pagmonitor, pagpapatupad ng mga hakbangin para tiyakin ang kaligtasan ng mamamayan at komunidad. Sa iba pang balitang pambansa, Cheese LTO tukuyin may-ari ng SUV na may plate number 7. Pinalalantad ni Senate President Francis Cheese Escudero ang may-ari at driver ng sports utility vehicle na may plate number 7 na pumasok sa executive bus lane at tinangkapang managasan ng isang babaeng traffic enforcer. Kinalampag din ni Escudero ang Land Transportation Office para matukoy ang may-ari at gumagamit ng sasakyan. Ang plakang number 7 ay binibigay sa mga senador. Wala pang senador ang umaamin na sa kanila ang puting SUV na si Kiwa. Sinabi ni Escudero na kung totoong miyembro ng Senado ang may-ari ng sasakyan, dapat utusan nito ang driver ng SUV na sumuko at humarap sa mga otoridad. Ipinaliwanag pa ni Escudero na sa kanyang pagkakaalam, bukod sa mga bus, ang tanging pinapayagan lamang na dumaan sa bus lane ay ang mga sasakyang may plakang 1 na ibinibigay sa presidente ng bansa, plate number 2 para sa vice presidente, 3 sa Senate President at 4 sa House Speaker at 5 sa Chief Justice ng Supreme Court. Inaalam pa ng LTO kung peke o hindi ang plakang number 7 na nakakabit sa SUV. Binanggit din ni Escudero na ang protocol plate ng mga sasakyan ay binibigay sa specific na korte at hindi naman nakalagay sa memorandum circular kung sino ang dapat sakay nito. Kalimitan din niya ang mga senador ang nagre-request ng protocol plates ng sasakyan. Sa iba pang balitang nasyonal, Pangulong Marcos binisita Ground Zero sa Batangas. Sa detalye, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Ground Zero sa Batangas, Sampaloc sa Talisay, Batangas na lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Kasabay nito, nagdaos din ng isang misa sa naturang lugar para sa mga biktima ng nasabing bagyo. Namahagi naman ang Pangulo ng iba't ibang tulong sa mga residente doon ng mga kagamitan para makapagtayo ng bahay sa mga pamilyang nawalan ng mga tirahan. Sa bahagi ng Department of Human Settlement and Urban Development, namahagi ito ng mga materyales at kailangan ng may 559 pamilya na nawasak ang mga bahay sa pananalasa ni Christine. Nitong Lunes ay diniklara ni Pangulong Marcos ang Proclamation No. 728 bilang Day of National Mourning para sa mga biktima ni Christine. Sa ilalim ng proklamasyon, hinihikayat ang lahat ng mag-alay ng dasal para sa mga nasawi sa bagyo, habang ipinag-utos naman na ilagay sa half-mast ang mga bandila simula umaga sa lahat ng tanggapan ng mga gusali ng gobyerno. At sa pinakahuling balitang nasyonal, investigasyon ng Kongreso sa flood control project, okay kay Pangulong Marcos. At sa detalye, walang nakikitang problema si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa balak ng Kongreso na imbestigahan ang flood control project ng gobyerno matapos ang matinding pagbaha sa ilang lalawigan dulot ng Bagyong Christine. Subalit git ng Pangulo, dapat din nilang maintindihan na mayroong dalawang panig dito na overwhelm ang flood control natin dahil sa dobleng dami ng ulan na binuhos ng Bagyong Christine na umabot sa higit 700 centimeters kumpara noong Ondoy na higit 400 centimeters lang. Bagamat may flood control, aniya ay hindi ito kinaya sa buong
kasaysayan ng Pilipinas ay ngayon lang nangyari ito, kaya ngayon lang ito haharapin ng gobyerno. Paliwanag pa ni Marcos, dapat maunawaan ng tao na hindi lang ito tungkol sa budget kundi sa siyensya rin o science dulot na rin ng climate change. Inihalimbawa rin ng Presidente ang nangyaring sa bansang Espanya at sa iba't ibang lugar maging sa Estados Unidos na ngayon lang nagkakaroon ng matinding mga pagbaha at kalamidad. Kaya ang gagawin niya ngayon ng gobyerno ay babaguhin ang mga disenyo, patitibayin ang mga infrastruktura, mga flood control at maglalagay ng slope protection pati sa mga lugar, sa mga tulay na titingnan ang mas magandang disenyo. Yan po ang Balitang Pambansa, Balitang Nasyonal mula sa pahayagang Philippine Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod makalipas ang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at marami pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang Berry Box Store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manaoc, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo.
Isyu ora mismo sa Bicol TV. Okay, balik kita sa yung programang Isyu ora mismo. Ngunya na aldaw na ini. And sa gabos na nakantabi sa tuya, happy watching sendo gabos. Sa mga daiman naggahiling, sana huwag kayong maduling. Yan, nagustagos kita sa aldaw na ini mga tugang. Mainit na panahon. Habang binabantayan ta ang pag-abot ni Marce. May nakapost daw kuno, gabos warang klase, di pa kumakaan magbasta-basta magtuod na mga post. Dahil minsan, ang post ay parang biro-biro lang yan. Minsan, tuudan mo. Minsan naman hindi. Kaya, pag may post, ibig sabihin, lagyan ng katotohanan. Ang totoong post na dapat ninyong paniwalaan, number 1, yung executive order na pinapalabas ng ating alkalde ni Mayor Esther Amor kung may pasok o wala. Yan ang dapat nating alamin muna. Huwag agad tayong maniniwala sa kasabihan. Yan, si happy watching kay Mayor Gloria Alindugan of Huban, Sorsogon. Ma'am, good morning. Salamat sa pag-antabay sa ating programa. Ang programang Isyu Ora mismo. Sa to yung mga mainit na kaganapan mo niyan. Happy watching kay Miss Sonia Lariosa, si Leo Warsha Castillo, happy watching, bawasin na. Kay Ma'am Gina Carillo Ana, good morning po, good morning man sa imo. Good morning man sa mga taga Dubai, lahat-lahat na kayo, kumusta kayo dyan? Ingat-ingat kayo dyan sa mga taga Dubai. Siyempre, from Dubai, ingat man po kamo dyan sa mga taga Marinas, East District, Sorsogon City. Layo ng mga viewers natin ngayon. Ha? Okay. And mga tugang sa tuyang kaganapan ko niyan, pigalat-halata ang makaibanan taligdi si running for Vice Mayor Emmanuel Maning Julata, para sabayin kita sa pagtratar ka mga isyong kaganapan digdi. Okay, so standby lang po para sa tuyang programa. On the way na po si former City Councilor Maning Julata, now running for Vice Mayor of Sorsogon City. On the way na po siya. Standby lang po sa tuyang pag-uulayan digdi ni Vice Maning. Medyo kaya harayo pa sa mga kandidato man ngunyan, masasabi ko po, magpuon-puon na kamo kan pagluwas.
Sa nagruluwas ng unyan ng mga kandidato, sabayan na nindo ini, makisabay na kamo. And iniman po na kandidato sa pagka-board member na media, may kandidato ko niyan sa pagka-board member na media, as in dati naman na may media na presenting board member. Ang dating kaini, ano ito? Ang mga reactors kay ni garon na sana nagsasaralpukan. Nagsasaralpukan na lang kan mga issue. Garawad dahil na ining katuninungan dyan sa ninda sa saindang pigdadalaganan as board member. Ini si presenting board member Roland Año Nuevo. Dahil maaraman kung natataday kayo natutunawan si Bobot Istrupigan Laguna na nagfile man ngunyan bilang kandidato sa pagka-board member. Iyo ini ang pigpuunan kung natandaan nindo. Iyo ini ang pigpuunan kan kinumpronta ni Roland Año Nuevo si Bobot Istrupigan Laguna dyan mismo sa laog kang Sorsogon Provincial Gym. Natatandaan nindo na halos kaliwat kanan or pinapamahawan permi ka ini ni pinapamahawan ka ini permi ni Bobot si Bukal Roland saan mga issue dyan sa sangguniang panlalawigan. Pigpamahawan ka ini, pigpapangalasusihan, pigpapanimanggihan tungkol sa mga right sizing na kunsain tungkol sa mga right sizing palan na kunsain si Bukal Roland ang may author kay ni na pagkahalik ang mga empleyado dyan ng mga regular na empleyado sa Kapitolyo sa iba-ibang departamento. Then, sarupa sa naging issue, kung iba na daa ang gobernador dyan sa probinsya ng Sorsogon, dahil na daa kay magagadan sa provincial hospital. Dahil na daa ang pasyente na magagadan sa provincial hospital. Kaya ang pigibo ni Paibubot, binantayan niya ini ng mga issue na manungod sa sangguniang panlalawigan. Kaya siguro iniman si Bukal Roland ang dating kay ni garuda matunawan kay Bobot hanggang sa ini nagkandidato ng board member. Napag-araman ta si Bobot palan nasa nakarehistro ini sa 2nd district dyan sa Gubat, Sorsogon. Kaya kan pag-file ka ini kang board member, siyempre maski pan ikinagulat ta ini. Anong nangyari lugod, igwaman ni mga media na yaon sa part sa lado ni Bukal Roland na iyo ang sabi nga ni iyo ang nagbibiraman kay Bobot Laguna. Marauto na imahe ini mga tugang.
media na sana ang ralabanan, ang siriltikan. Ta syempre, sa lado man ni Bobot, ani Roland, baad magsabi siya, di ako mababa sa level mo, Bobot. Kaya, ang mga suportadores man na media ni Roland, iyon na ini ang tinukahan niya na magkomentar o magbira kay Bobot Laguna sa mga isyu na piglaluwas kay ini. Hanggang sa dakol po ini mga tugang napigluwas na isyu si Mr. Bobot Estropigan Laguna manungod kay Roland Año Nuevo. And asahan po nindo na one of this day kukuwaon ta po ang lado ka ini ni Bobot Laguna para po sa issue ng mga pigpupukol niya kontra kay Bukal Roland Año Nuevo. Iyo po ini ang iluluwas ta na mga na issue na kung saan tatawan ta ining kapaliwanagan o hahagadan ta kaining kapaliwanagan si Bawawaw Bobot Estropigan Laguna. Ta syempre po mga tugang, ini po dakula man ini, maski ano po ang sabihon ta, dakulang epekto man ini po sa lado ni sa lado ni Roland Año Nuevo. Dakulaon man po ini na epekto sa iyang kandidatura. Maski sabihin ta pa po na minsan pagsasabi nila sisay man si Bobot para pag tawaan ng pansin or pagtawaan ng atensyon. Masabi po kita kaan. Pero maski po anong gibuhon ta, pagsabi ko nga ni may epekto po ini sa lado kan kandidatura ni Bobot Laguna, ni Roland Año Nuevo. Ini na mga pagsasabi niya to ng mga issue na pigluluwas ni Bobot kontra kay Roland. Manungod na lang nga po kayo ni na na issue nga ni na maski na lamang ka ito na undas pigpost pa kayo ni Roland na magsuga malang ng kandila ni Bobot. Pigpost kayo ni na magsuga malang ng kandila si Roland Año Nuevo. Manungod duman sa mga nagkagarada na right sizing. Ni pa sa post ni Boboto. Roland Año Nuevo nang natupad na ang pangiturugan sa gubat. Sabi kan mga supporter, grabe kwarta. Number 1 sa 2025. Kung araw kayo ni paring Bobot ang na grabing kwarta. So, ngunyan pa lang mag-isip-isip ka na kung maatras ka. Nagaro dahil kang paglalagyan kayo ni kay kasamang Roland Año Nuevo. Pag-araw kayo ni na pinapaabot sa imo na mabahaan kwarta sa 2025, never ka na mag-isip-isip ka kung diretso ka pa kan sa imong kandidatura. Tayo ka masana kayo ni ang masasakitan.
Ikaw man lang sana kaini ang ma-suffer ning sabi nga ni pagkatapos ng eleksyon, sabihan ka ni Bukal Roland, hain naman ang asbag mo. Okay? Yan po ang dapat niya itong isipon. Dahil po kita dahil kita magpara-underestimate kang kalaban ta. Malay mo, sa mga post nga ni Bobot, dakol na ang nagsisimpatiya. May ma-donate na ning motor na gagamiton sa pangampanya, mga tarpaulin. Kaya lang sabi man ni Ramchit, nakarelease na kaini ang masusolisitan. Yan yun, ang post ni Bobot. Anyo Nuevo, 2 months na lang, Christmas na. Paano na mga right size na empleyado nasaro ka sa masigasig na promotor? So, in the part of Roland Anuevo, welcome ka po, Bukal Roland, ha? Welcome ka po na mag-guest sa satuyang programa para po matawan mo man nin kasimbagan in mga aktuasyon sa imo. Kung iniba may katotohanan or dapat ka ba talaga na manindugan sa mga pigpost sa imo kaini ni Bobot Estropigan, Bawawaw, Laguna. Salado na ini kaya. Salado na ini. Gusto ta po tawaning patas na pagluwas kan mga issue. Since niluwas po ini na issue ni Bobot sa imo, it means na ngaipuan po ining kasimbagan hali man sa imo. Kaya you are very welcome sa pagsimbag kang isyu na yan. Sarupan na isyu mga tugang na nasa hagap ta iyan daw po nasabi na binarawian ning mga relief goods or mga food pack ang ginibong pag-distribute kang city government diyan sa Barangay Piot. Nasa kabangaan na or sabi nga ni ongoing na ang pag-distribute, pinapundo daw po kan sa tuyang mayor, si Mayor Esther Amor, ang pag-distribute. Pinapundo daw po dahil lang sa pagsasabi na mali na sistema kan pag-distribute. Igwadaan ng mga involved na kagawad na may mga nakalista pag ma-claim pag sabi nga ni ang nakarelista daw pag-upload ngaya kang number arog kay name ang makangalas ta pirang stab ang kapot kaya nakahalata pinapundo. Okay, so mga tugang ano na po ang makaibanan tangunyan si Kagawad Manning Julata. Mabalik po kita sa nagkapirang pagirumdom para po sa matawan ta po ning diit na minuto na makahangos ang kusuman si Vice Mayor Manning Julata. Dali-dali pa ini, okay? Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo.
Issue ora mismo sa Bicol TV. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Borok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starbird Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starbird Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starbird Inn located at Alegre Street, Barangay Borabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 554-9864.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Nagbabalik tayo sa itong programang Issue Ora mismo. Sabi ko nga ng mga tugang nag-break lang kita ng date para maka-take a deep breath si Kagawad Manning Julata. Sa kunyan, itataw ko po sa Indo and sa ito mga kaibaran digdi, si Kagawad Manning Julata and the aspirant for Vice Mayor in the City of Sorsogon. Vice, good morning. Good morning, Sao. Good morning, Sorsogon. Good morning, everyone. I hope you're still having a good morning. Yes, and of course, despite the what do you call this? Sa dami ng gulo sa politika, sa mga paggastos ng pera, kung saan napupunta, na dapat sana'y sa mga biktima ng Bagyong Christine. And parang tinutumbok mo na yung 30 million yan. Pambira. Eto, kahit na sabihin natin, ako'y bumibilib kay President Bongbong Marcos. Pero may mga bali-balita before tungkol sa conjugal dictatorship. Mm-hmm. Because, the former president and the former first lady na sayaw man natin sa gusto. Kaya nga yan ang hirap ng mga dinastiya. Magkakamag-anak, mag-aasawa, magkapatid. Because you really cannot avoid talks such as this. Paano may iwasan ng intriga? Gobernador ng probinsya at ang mayor ng Sorsogon City mag-asawa. Hindi malayo na may kabit din yung ganyang kataga na mayroong conjugal dictatorship. I hope nothing is happening about that. In fairness to the Amors, siguro naman wag nilang gagawin yan. Kaya lang, yung mga decision ba na palpak, pagpalpak ang decision sa taas, sa probinsya, palpak din ang dito sa baba. Precisely. And ito nga ni Kagawad ang pagsasabi ba ganun na kung wala naman daw problema sa paglilingkod na mag-asawa, magkapatid, kung ang sadya talaga or ang purpose is pagserbisyo. Walang ganun sorry to say. And that is why, bakit hindi maaprubahan yung anti-dynasty law? Pabor na pabor sa mga nakaupong politiko. Anong serbisyo ang pinagsasabi? Napatunayan na natin yan. Serbisyo o negosyo? Family preservation or public interest? Hindi naman po public interest. It's so clear in the very eyes of Sorsoganon na hindi po ganon ang nangyayari. Kumbaga, hindi ka naniniwala na ang ginagawa nila is purely public service? Oh, no. I really don't believe an inch of it. I don't believe. So, kaya nga, ipasa na po nila ang anti-dynasty law. At bibilib ako sa ating mga government officials. Pag pinasa po nila yan, if they have the political will to pass it, sinasabi baga na ang your loyalty to the party or even to your family ends when your loyalty to the nation begins. Mm-hmm. National interest po, hindi yung pong pangsariling interest. Wala pong katotohanan nyo na, magaling naman kami sa public service, kinukopon nyo na nga lahat.
Nawawala ng tsansa yung may magagaling na utak. Ayan. Nawawala ng tsansa yung talagang ang pakay ay magserbisyo. Hindi magperwisyo. Hindi magperwisyo. Parang Hindi ano eh? magnegosyo. Hindi yun. mangontrata. At magtataka ka nga ngayon, politiko under them, na hindi naman mga kontraktor, binibigyan ng mga proyekto. O, sa'yo to, sa'yo to. Tapos, Diyan pa lang sa bagay na yan, mayroon ng diyang graft. Tapos dito nagsisimula yung matinding pagsuffer ng isang project. Kasi bibigay mo Yung sa kalidad. Yes. Ibibigay ko sa iyo. Hindi ka naman marunong. So ang gagawin mo, ipapasa mo sa isang kontraktor. Then yung kontraktor ipapasubcontract naman. Yun dyan sa village or ladies village, may kalsadang ginagawa. Nagtanong-tanong ka na sa kung kanino yan. Kanino binigay? Sa admin. Hindi, balita ko sa head ng sino ba ang presiding officer? Doon binigay. Doon daw binigay. Contractor ba yan? Kasi At the same time, ano ang karapatan ng isang gobyerno para i-distribute, para mabigyan ng pabor yung kanilang mga underlings, yung mga yes lang ng yes? Kaya nga ganun ang kinukultivate nilang culture. Para hindi ka kalabanin, bigyan mo, bahugon mo, kung baga sa ayam, para dahil kapag batukon, bahugon mo, perme. kaya nga the right word is sabi nga ninda, ang right word na pigagamit is yes. 'Di ba? Yes, ma'am lang. Yes, mayor. Yes, governor. Tapos ang usapan. Hindi na nasala yung proyekto. Budget especially. Kaya nga yung report na kahapon, ewan ko lang kung ano ang naging usapan between the barangay Pamurayan and the DPWH, or kung ewan lang natin kung pumunta doon ang contractor. Biruin mo, may kontrata daw doon, may project na tulay connecting Pamurayan and Himaluto na Diyos ko mayo, 1 taon na. Poste pa lang ang nakatayo. Yeah. Dinaanan ko kahapon kasi I tried reaching the stranded vessel. Nakita ko yung proyekto. Hindi ko alam na gano'n na pala katagal yun. Pero may karatula. Hindi ko lang napansin yung completion date dapat. Yun ang mali ko. Hindi ko alam na may issue na pala yung proyekto na yun. It's actually in the center of yung intersection ng ito yung Pamurayan, ito yung Himaluto dito. And in fact, mukhang yung isang negosyo ni Hanoras, siya ba ang kapitan? Sa Himaluto? Pamurayan? Si Hanaban, si Cap Arles Hanaban. Well, anyway, meron kasi doong parang rice mill na tinamaan. Parte pa ng yun, ng Pamurayan. Hanoras? Hanoras yata yun. Yung rice mill. Anyway, sabi ko, gitnang-gitna ito. And then may tulay talaga na nagiging one way, you cannot, hindi two way, kasi nga ginagawa. So kung gano'n kung more than 1 year na pala yan, matagal-tagal nang nagtitiis ang mga taga Himaluto at Pamurayan, lalo na yung Himaluto, because the bridge is, I think, going to Himaluto. Kaya, ang daw dito, ang pagkakaalam rin ang contractor is the Centerways. Ha? Kanino yan? Tabi. Alam ko sa yan mga pamilyang Lubiano. Wow. As usual, yung division of the spoils, yung kanilang mga pag-divide sa pinapartisyon nila ang mga proyekto ng Sorsogon Sao na hindi man lang bigyan ng tsansa, yung talagang mga real contractors na mapapangalagaan yung kalidad ng projects at hindi gagawa ng paraan, hindi pa nga tapos or
not even 10% of the project ay nakakakobra na. Nakakakolekta na. Ganyan na ba talaga tayo kadumi? Kaya nga, ito yung the very sad reality, mga kaibigan. Kasi, in the part of contractor, pag nagsabi ka ng, halimbawa, sasabihin ko, paguhan mo ako ng 3 million para dito sa, sa programa ko. You cannot say no. Kasi pag nagsabi kang no, last project mo na yan. Kaya nga, yun nga yung mga sinasabi na yung mga programang frivolous, yung mga walang katorya-torya na pagpapapasikat lang. Anong magagawa nung maliit na contractor? So, ito sa'yo, isang wigo o kung ano-ano man. Hindi makakatanggi. Otherwise talaga, tama ka. That would be your last project. Yun nga, pag ginawa ko yun, ibig sabihin na maalam na ako sa grupo ninyo. Dahil last project ko na yan. And mga kaibigan, ang pagkakaalam ko, ito, lang to, balitang marites. Marami na mga taga-contractor ang naglayasan dito na dating mga kontraktor ng pamusong politiko. Nung nag-elevate niya yung pamusong politiko, yung mga naiwan niyang kontraktor dito, naglayasan na rin dahil hindi na yata masikmura ang ganitong kalakaran. At the same time naman, siguro hindi na ganun katulad nun dati. When before, halos may direct connection sila sa DBM. Yun na nga, direct connection sa DBM. And at the same time, yung sitwasyon kasi ngayon, akuin natin ang realidad, Vice. Wala na yung sinasabi nila na iboto nyo ako kahit wala akong pera. Oo nga. Nanghirap. Kaya, eto, magkano lang ba ang sweldo per month ng isang councilor? Isang board member? Magkano lang? Let's say, in 3 years, magsweldo ka ng 5 million. Do you think yung 5 million mo, tamang-tama yan na panggastos sa eleksyon? Wala. Ano lang yan, pang-candy na lang. Kaya, gagastos ka ng 20 million, 30 million. Tanong, saan mo kukunin yun? Di doon din sa doon din sa, kaya kailangan mo na nasa sirkulasyon para magkaroon ka ng project. Ito pa, yung mga patungkol sa projects. Sana magkaroon ng batas na ang mga politiko or lalo na yung may mga hawak ng poder, mayor, governor, congressman, sana magkaroon ng batas at magkaroon ng delikadesa na wag na silang makisawsaw sa mga infra. Hindi pwede yun. Hindi namin mababawi ang ginastos namin. Yun nga ang sinasabi ko Hindi natin mababawi. How can we ever straighten up public service in this country? Kung ang palaging isip ganyan ng mga politiko, walang mangyayari talaga sa kaya aywan ko kung kailan pa tayo magkakaroon ng pagbabago. Ang paggastos na lang ng pera, ito nga, at sabi, wag na daw akong makialam kasi sila naman ang namamahala. May nagsabi sa akin, mga kaibigan ko, hayaan mo na sila ang nasa poder. If we do not, and if we allow this kind of hooliganism to happen, itong mga paglulustay ng pera, hindi ko po maatim na ganun. I cannot be silenced by this okay lang. Itong callousness in the spending of money. Yes, pero sa akin, kagawad, okay lang, gumastos ako. Pero, wag yung galing sa kaban ng gobyerno.
Kung personal, talagang kahit ako magsasabi sa'yo, wala kang pakialam dahil pera ko ito. Pero kung galing sa kaban ng bayan, yun ang mahirap. Hindi lang yun, Sawa. Yung prioritization. Paano mo ma-attempt na may junket kayo sa Thailand? Pag sinabing junket siya, yan yung pag-travel ng mga opisyal na wala namang maliwanag na pakay, kundi talagang magbabakasyon lang. Itong mga ganito, hindi pa nga naasikaso lahat nung mga naging biktima ng Christine at yung malawakang pagbaha. Do you have the conscience to travel to Thailand, spending people's money? I think this coming Saturday yan. November 9, ang sabi. At ang balita ko, itig na 90,000. That money came from capital or city? Ito naman, mukhang hindi naman daw galing sa city, galing sa premyo na binigay ng probinsya sa city. Pero saan galing yung premyo? Unang tanong. Pangalawang tanong, yung pag-award ng cash prize sa city, kasi ang sabi, Sorsogon City was the very first Oo. LGU to submit the budget for 2025 embodying the 11-point program of the capital, of the provincial capital, of Yes. the provincial government of Sorsogon. Eto pa, ang alingas-ngas. Wala naman daw nakakaalam na ibang munisipyo na may pa-contest. At ang nanalo, alam mo kung sino? First place, Sorsogon City. Siyempre, may bahay ko yun. Second place, Kasiguran. Siyempre, anak ko yun. Third place, Barcelona. Siyempre, asawa ng congressman yun. Sumisigaw na ako dito sa nakakaasar. Sila lang tatlo ang nakaalam. Na may pa-contest. Kaya sila lang tatlo ang nanalo. There were talks na wala namang ibang munisipyong nakaalam. I doubt kung alam ng Huban. Hindi yan, siguro. Hindi yan alam ng Matnog. Hindi alam ng Matnog, definitely. Hindi yan alam ng Donsol. Oh, yes. Hamakon mo. Oh, Ito nga ang... sila, kami-kami ang punta nangyayari. tayo dun sa first question ko. Saan galing ang 3 million? So, yun, Sa bulsa in ba? fairness, Sa sariling bulsa ba ni Governor? Or sa bulsa ng Treasury Office ng in fairness, Capitol? Sao, hindi ko talaga alam kung saan galing ang pera. But the fact is, yung premyong yun sa pangalan ng LGU, hindi yun sa pangalan ng kung sino-sinong tao. Kahit department head ka pa. Hindi pala ito cash. Hindi yung pangalan, nakapangalan sa'yo. What is your right to encash it? You have the right. You have the right. Pero si Mayor dapat ang mag-encash kasi as the representative or as the leader of LGU, si Mayor. Pero ang paggastos, siyempre bilang Mayor, ano ko yun? Sasabihin ko, may ano tayo, may premyo tayo na 3 million. Oh, yes. Ang pag-liquidate nun or ang paggastos nun, yun ang hindi tama. Na dahilan sa premyo, ibibigay sa inyo na na sa individual. Parang ibig sabihin yan, porke ano pang trabaho nyo? Yun O, di ba? Trabaho nyo yan eh. Pangalawa, bakit kailangang ibigay sa department heads or division chiefs? Yun nga ang tinatanong dyan. Pag binigay mo sa division chief or sa department head, ibig sabihin yan, illegal na kasi unang-una may sweldo yan. Malaki ang sweldo niya. Trabaho nila yan. Alam mo, Sao, sabihin ko sa'yo, hindi ako mag-iingay kung binigay nila sa ordinaryong empleyado. Pwede pa rin. Pero kahit sa ordinaryong empleyado, questionable pa rin. questionable pa rin. Dapat sabihin natin,
Yung 3 million, ilalagak natin ito sa trust fund. Or ilalagak natin ito sa pagbigay sa mga nasalanta ng bagyo. Iyo. So, let's touch on kasi kailangan talagang magkaroon ng pagbabago sa... Ayan. Okay, speaking of pagbabago, ito na tayo sa pagbabago. Once na may nakalaban, ikaw na ang kasagutan sa pagbabago. Like the late Jun Hamisola, nang ito ay tumakbo. Lahat, mabuhay ka Jun Hamisola dahil binangga mong pader. Nung malapit ng eleksyon, asa na? Iyo. Nang naabutan na ng so last minute, wala na. Ito yan. So, maintindihan sana ng tao. It's okay. Accept the money. Sana nga. Accept the money. Huwag niyo pong tatanawing utang na loob. Precisely. You don't even know where the money came from. Tanggapin nyo na po yan, ibinibigay sa inyo, para hindi naman ma-insulto, di tanggapin. Pero pwede po ba iboto nyo yung kursunada nyo, yung sa palagay nyo naman ay makapagsiservisyo ng maganda sa tao. At ito pa, maraming mahirap ang pagbubuhay, Mahirap ang pamumuhay dito na naghirap. sa Sorsogon. Para sa kanila, mas pabor na mas lalong maghirap ang mga tao, mas lalo nilang na-exploit. Tandaan nyo po, the poor has the power. Yun ang Meron dapat, na po tayong batas ngayon. Yung Magna Carta for the Poor, yung Republic Act 11291, if I'm not mistaken. Mga kaibigan, ang pagiging mahirap ay hindi po kasalanan ng isang taong naghihirap. At ang mahihirap ay may karampatang. They have the rights under the law. Ito nga pong Magna Carta for the Poor. Ito po yung Republic Act 11291. Huwag niyo pong tatanawing utang na loob yung mabigyan kayo ng 2 lata ng sardinas na ang sauce mas malinaw pa kaysa sa aming sapa. Sus Maria Josep. Sus. Huwag niyo pong tatanawing utang na loob na mabigyan kayo ng 1 kilong bigas. Karapatan niyo po yan. Under the Magna Carta of the Poor, meron pong karapatan na may hirap sa pagkain, sa hanap buhay, sa healthcare, sa education. Alam niyo po, pag-aaralan pa natin ng usong batas kasi ito'y bago lang. But the IRR, the Implementing Rules and Regulations, was signed by President Bongbong Marcos, at the start of his term. Although, ang nagpasa po ng batas, in fairness to President Duterte, nung kapanahon ni Duterte, napasa ang batas, kaya lang, yung IRR, yung Implementing Rules and Regulations, were left unsigned. Hindi ka naman makapagpapatupad ng batas Kung walang sign kung walang IRR. Kaya, thank you, President Marcos, for this. At last, may papaliwanag namin sa mga tao, lalo sa mga mahihirap, na ang pagiging mahirap has its own power. Wag no pong tatanawing utang na loob. Uulitin ko, na mabigyan kayo ng 1 kilong bigas o 2 lata ng sardinas o 2 kahit na noodles. 1 manok. Hindi po yun utang na loob. That's the least that they can do.
And it is your inherent right under the law. Yan. May batas na po tayo. So kahit sinong Poncio Pilato ang maupong mayor, sino pong Poncio Pilato ang maupong gobernador, the law must be continuously upheld at patuloy na dapat ipatupad. Maliwanag na maliwanag po ang batas. May karapatan ang mga mahihirap. Hindi nyo po utang na loob ang kayo'y mabigyan ng bigas na 1 kilo. Lalo na pagkatapos ng bagyo. Hindi po yan utang na loob. Maawa po kayo sa inyong mga sarili. Kaya nga pagdating ng election, ay may utang na loob ako kay mayor, may utang na loob ako kay gobernador, sila na lang iboboto ko. Hindi nyo alam, karapatan nyo po yun. Hindi nyo alam, tungkulin po yung mga nakaupong opisyal ng gobyerno. It is their duty to provide you with the basic services under the law, Republic Act 11291. May batas na po tayo, kaya por Diyos, por Santo, wag na po kayong tatanawin yung utang na loob at pag nagboto kayo, ay, may utang na loob ako kay mayor, may utang na loob ako kay gobernador, ito ang iboboto ko. Oo. Kaya nga, in all aspects, dyan nakalalamang lagi ang mga incumbent officials. Ito pa, hindi nga nila mapasalamatan ng mga local government officials, yung national government. Kanino ba ang tupad? Hindi naman kanila yan. Oo, binababa lang Pero sa kanila. never did I ever heard a simple thank you from the governor or from the mayor na ito po yung tupad ay hindi naman sa amin, kundi ito po galing sa national government. Yung AKAP. Yan. Then they have guts na sabihin pag nag payout nandun sila. Ang masama pa nito, epal talaga, mga pa-epal. Hindi naman galing sa kanilang funding, sila magdi-distribute. Yeah. Kunwari, akala naman ng mga tao, kaya nga ang mga tao, let's continue educating the people. So, through your programs, through the media, may pakita sa tao, may mulat na ito po'y tungkulin ng mga local officials. At considering yung epal ang politikong yan, pagdating ng distribution of kung anumang cash benefits, cash assistance, andoon sila na mamahagi at hindi man lang magpasalamat sa national government. Tapos sila pang pinasasalamatan. Sila pang bida. Sila. Maraming salamat kay Congressman. Sila pang bida. Yun namang mga underlings, yung mga propagandist, sila nagsisisigaw na ito'y pinapakita nila na akala na pinapalabas nila na ang programa ay galing sa local government. Which is, sa kaalaman ng lahat, galing ito sa national government. Kaya nga tayo, huwag tayong tutulog-tulog sa pansitan. Yun ang sinasabi ng Kagawad na this time, maging makatotohanan naman tayo sa sinasabi natin na walang nagawa Kumbaga walang nagawa. Maghanap kayo ng pwedeng iboto na alam ninyo na may magagawa. Kasi pag ganito tayo, okay, pagpunta ng isang kandidato, pinipraise ninyo yan. Ikaw nang ipapalit namin dahil wala namang nagawa yung presenteng administrasyon. Later on, ito nang masakla pagdating na ng last hour, natawag, wala ka man lang maibigay sa last hour. Wala, yun na. Bibitaw na kami. Huwag yun ang gagawin naming uso ngayon sa hindi na last hour. First hour. Yan. First hour pa lang. First hour pa lang. Makikita nyo na yung mga sakaling mga ibababang proyekto. Mga kooperatiba, mga people's organizations, livelihood movements, fisher folk, farmers.
aanhin niyo pa yung 2,000 o kahit na sabihin pa nating 3,000. Kung ang kayo naman as makapag-submit lang kayo ng papeles sa inyong livelihood, bibigyan kayo ng 30,000, 50,000. Kasi may mga programa pong ganun ngayon na pwedeng maaprobahan even before the elections. Kumbaga, nakalinyada na yun. Nakalinyada. At ito nga, Sao, may ititip ako sa iyo na sana magkatotoo na meron naman tayo ng access sa Euro. Yung economic zone, yung European Economic Zone. At meron na nga yata sa Singapore na proyekto na zero waste. Na willing mag-fund ang isang foreign country or isang group of countries like European Union. Saan? Merong mechanics na explain na sa amin, although I cannot Yes, ang pwedeng sana lang sabihin ang mga detalye pa, jab-jab lang tayo muna. Yes. Oho. Jab-jab lang tayo. But definitely, it will only go to friendly administrations. Yung hindi kami haharangin at gusto nga lagi magpa-epal. So, bakit kami bibigyan ng papel? So, Red Lasay, dahil galing sa mahirap, at ang daming alam sa pag-organisa ng mga ganitong grassroots organizations na madaling maka-access ng funding. Mayroong mga pinapakitang project sa amin. Hindi ko lang dedetalye. For example, sa isang munisipyo, may solar lighting project which is around 430 million. wow. Aprobado na po yan na nasa pipeline na. Kaya nga, hindi naman sa pagmamalaki sa grupo namin, meron kasing direct access sa NAPSI, for example, National Anti-Poverty Commission. And this is one government agency chairman by no less than President Bongbong Marcos himself, na makapagbibigay ng biyaya at mga hanap buhay at mga proyekto sa mga kooperatiba, sa mga people's organizations. Pag wala kayong access, kahit gaano kayo kayaman, Ayun ang problema natin. Pagbaba dito, kung meron na namang mga tulisan, nahaharang yan. Hindi po. We will see to it that we will watch over it to the last centavo, because we don't Dapat want lang, to be called ang yayabang nyo, puro lang kayo dada, wala naman kayong nagagawa. We will see to it that it should be watched over by all of us from our team na mapaganda ang mapagagagastusan at mapapunta talaga sa mga tao. Kaya lang, ang inaalala natin dito, yun nga, yung pag wala silang pakinabang, gagawa ng paraan ito para ang proyekto maharang. No. Example na natin, huwag na tayo magpakalayo-layo. Ito nga lang Kona, tinira pa. Kona pa lang yan. Yo. Oh. Anyway, ito as pilot projects, we will start with governments, with LGUs that would be willing. Kasi unang-unang requirement yung resolution from the Sangguniang Bayan. Yan na nga, isa pa yan. Pag dumaan In dyan, our case today, how could we ever request a resolution from Sorsogon City about a certain project na ini-endorse nila? Kung ganyan, na puro pa-EPA lang nangyayari, hindi kami bibigyan ng papel.
Yun, hindi talaga kayo bibigyan yan. Maniwala kayo sa hindi. So ako, I really thank Red Lasay for having spearheaded this kind of movement. At mukha namang may sinasabi. May ipinapakita na ng mga proyekto. At hopefully, ito nga pong I will not be giving you all the details or yung publiko kasi baka sabihin puro kami pagmamayabang. Pag mayroon na kaming munisipyo na may ganyang proyekto, pwede na kaming magyabang. At meron na kaming example na ayan, tingnan nyo ganito. Isang munisipyo na willing na ma-improve ang kabuhayan ng mga tao at hindi inaalintana ang politika, hindi puro politika ang inaasikaso, may papakita namin. Kasi mukhang malaki ang funding na magagawa ng mga taga-ibang bansa. Yan, okay. So, happy watching muna kay Gina Carillo Ana. Good morning po. Si Sonia Lariosa, good morning. Si aspirant for Mayor Red Lasay, good morning. Good morning. Good morning. Renelyn Peralta, good job, Boss Manny Jolata. I'm watching po. Si Renelyn Peralta. Si Floricel Rosas Pulinag, good morning. Oh, wow. Vice Manny Jolata. Aspirant for councilor, city councilor. Oh, si EJ Deniega, pa-ask man po sir kasi nag-release po ang capital ng state of calamity pero di po kasabay ang Sorsogon City to avail GSIS loan. Kung okay po, pa-ask kung magsasariling session to apply ang city for state of calamity. Salamat. Di ba kasama Lipas na yun? na po. Pero alam natin pag nag-declare ang province. Because city is under Sorsogon City. I don't know the mechanics how, pero ano ba ang nangyayari sa atin? The mere fact that there was indeed a calamity, bakit hindi makapag-declare din ang city? Ang daming magagawa po kasi ng kasama na nga ang corruption dyan sa state of calamity. O wag na nating pansinin ang corruption. Pero But for the people, pag ang isang lugar kasi sa pakakaalam ko, if a place is under a state of calamity, napipigilan po yung mga biglang pagtaas ng mga presyo. Because a place or a municipality or a city or a province that is under a state of calamity, the prices are somewhat controlled. Ayun ang hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi, ang DTI magpapalabas lang ng guidelines. Sino magbabantay? Ilang personahe lang naman ng DTI. Ay, Diyos ko. Ito nga, lagi namang ginagawa So, ito ang sinasabi ko sana. Why could an LGU like Sorsogon City coordinate with DTI? Precisely, ganyan dapat. Punuan nila ang kakulangan ng personnel ng DTI. Anong mga ginagawa ng mga job order? Ang dami niyan. O, sa bagay, sabi, ang job order, medyo delay ang bayad. Baka ayaw na magsitrabaho. Si Carmen De Llosa, watching from Australia, sabi niya, wala po sinda sir konsensya. Sana wag na nating sabihin kasi sa mga walang puso. Good morning, Ma'am Carmen. Saan daw kinuha ang 30 million? Sabi niya sa Kaban ng Bayan. Martin Daria is watching also. He's also aspirant for city councilor in his district. His district. Sabi ni Martin Daria, Republic Act 11290, the act aims to regulate policies of the uplift the standard of living of the poor and provide them with sustained opportunities for growth and development. Yes, very true, Councilor Martin Daria. Yan ang nakalimutan ninda. Sabi niya, empower the process of becoming stronger and confident. Wala man sinangyayari kay iba man ang binuligan. Yes. Sabi pa Gugugo, Manijulate, nakakataba ka ng puso. Sabi man sa inyo, laro sa nata, tadae mo, mention an aspirant man city councilor. Sonia Lariosa. Also aspirant of course. Sonia, city councilor. You'll always be with us. Ayan.
So diretso kita Vice sa sitwasyon na ini. Magayuno na project na mga kung malalatag iyan digdi Kaya lang ang fear talang digdi iyong nga ni iyan. Like sa Huban. Di makadeklara ng state of calamity. Hinarang pati yun? Oo, hinarang sana. Talagang dapat daw by the book. Ang 30% na na record sa danyos perjuicios. Anong by the book ang gusto nila? Kinumpleto ang 30% bago inaproban kang Sangguniang Bayan. Ito ang nakakalungkot, Sao, that even in times of calamities, politics are still there. Precisely ganyan na nangyayari. Biruin mo, constituents mo ang nangailangan, tapos because of politics, haharangin mo sana. Yan ang sinasabi na, bakit hindi na lang agad-agad nag-declare ang probinsya ng state of calamity para sana hindi na nagkukumahog ang mga municipalities. And maliwanag dun sa executive order ni Guboboy Amor, that was November 23, nang nakasaad, pinapaubaya niya ang pag-declare ng state of calamity, municipalities and cities. Ibig sabihin, sa pagkakaalam ko, kung nag-declare si governor, dapat pati city pala kasama na. Kaya yung nagtatanong sa atin, paki-clarify lang po. Kasi ang alam natin, pag nag-declare ang province, kasama na ang city. Kasi sakop ng ng province. Oo nga, pero I don't know yung mechanics ng ganyang mga state of calamities. Pero nobody is stopping any mayor from declaring a state of calamity kung talaga namang may kalamidad. Kaya, Okay. So, ang initiative ng mayor could be different from the initiative of the governor. But the fact is, too late na nga yung too late na nga yung pag-declare ng state of calamity sa probinsya. When was the declaration made? 3 days? 4 days after? After ng bagyo. Hindi, si Guboboy nga, after a week. Can you just imagine? Parang afterthought lang Yung parang, teka, hindi pa pala ako nakadeclare ng state of calamity. Afterthought. Yan. Yung bang walang kaplano-plano na bigla na lang na naginip, hindi pa pala ako nakapag-declare ng state of calamity. That's the problem. That's the problem. The very big problem. Sabi pa ni Carmen De Llosa, ma'am, people need livelihood. There is saying, teach a man how to fish, and they have a fish for a long time. Give a man fish, and only have a fish for a day. Yes. And ako sabi ko nga, nung kapanahon ni Mayor Sally, ako kahit sabihin natin, independente ako noon, pero napupuri ko because there were so many livelihood programs. Tinuturuan, may mga seminars, may mga trainings on people on how to really work. Mabigyan ng additional na hanap buhay, hindi lang yung bibigyan ka ng manok, bibigyan ka ng yung 1 kilong bigas nga. I mean, teach them. Tama si Ma'am Carmen na Teach them how to catch fish. It's better to teach people how to catch fish than to give them fish good only for 1 day, for only 1 meal. 1 meal. So, ito ang talagang realidad, kagawad, na ito ay hindi paninira. Ito ay realidad na nangyayari sa atin na dapat ito ang batayan natin sa tunay na sinasabi nating pagbabago. Yes. People of Sorsogon, mga kababayan, it's not too late. It's never too late to initiate change. Let's start it now. Pangalawa, lahat tayo nangangailangan ng pera. Sige na, tanggapin nyo na po ang pera. Tanggapin nyo na po. Ito ang mga Anyway, nakakalungkot. ito nga ang sabi ko. Pag walang kalaban, maglalabas daw ng pera.
Yun ang ang nakakalungkot. Apat. And yung kalaban, medyo mahina, bayaran na lang kita. Ganun din, igagastos ko yan eh. Meron nga, at Diba? na ako'y nakachat ko si Mayor Padi Bermilio ng Castilla. Sabi niya, nagsisentimiento kasi kinakalat daw na binibili siya, na nagpapabayad siya ng 5 million. Sabi ko, ang liit naman yan, Mayor. Ang liit naman ang kako ng 5 million for Castilla. Anyway, everywhere, ginagawa nilang ganyan. Ginagawa nila ng ganyang mga issue. Pag hindi kinagat yung kanilang mga ang tawag nito, yung mga propaganda. Yung hindi kakagatin, Mga yung gimmick. tanggapin mo Mga na ito, gimmick, oo. ganito, maglalabas na ngayon ng panibagong narrative na, nagpapabayad siya ganito, nagkandidato lang yan para magpabayad. Tapos, inopera ng ganito, nagpapataas ng offer. Ng presyo. Yan, oo. Yeah. Okay, sabi ni Ma'am Sonia, may tanong lang ako, what happened to the LCCAP of the city, municipality, and province? Puro lang na plano, walang implementation. Same thing with FLUP and CLUP. Yan yung mga benefit. Oo, alamin natin yan. Miss Sonia, pagkagawad ka na. Si Ma'am Bebot Hilianoras, Pait Sonia as City Kagawad for the West Barangay para mapaayos ang Senior Citizens Group and Sustainable Livelihood Program. Yes. What people need is a sustainable livelihood program. Tama po kayo. Hindi po yung mga pandali ang bigay ng kung ano-ano dyan. Mga parapol, pagkarapol niyan. Sige, sa'yo na yan. May nanalo ng Pero nagiging nationwide ang raffle. So ang problema, hindi na Sorsogon. Hindi na assured ang Sorsogano na yun ang mananalo. Oo. Sabi ni Floricel Rosas Polinag, why buys no declaration? Nakita tama na dakol apektado kan bagyo. Anong rason? Wala kaming dyan. Puro lang kami tabi, haka-haka. Pero most probably, wala nang calamity fund. Wala na talaga. Number 2, bakit mag-i-issue ng state of calamity kung mayroong kasanggayahan? Bakit mag-i-issue ng calamity kung mayroong magta-travel sa Thailand? Tama. Hindi ba? It's such a callous thing to do na naghihirap ang mga tao na may state of calamity pero magpapasarap sa Thailand. Pwede ngang basihan ito na hindi separate talaga ang pag-declare ng state of calamity ng city. Kasi nga, pag nag-declare ang city ng state of calamity, questionin sila doon sa 30 million. Bakit nasa under state of calamity tayo tapos kayo mga department heads nagpapasarap sa Thailand? Yeah. Pwede ganyan, Isa sa nakikita nating rason dyan. Yung pangalawang rason naman, during the distribution of food pack, parang nasabi yata daw ni Mayor Esther Amor na hindi naman natin kailangan mag-declare ng state of calamity kasi wala naman masyadong naapektuhan ng bagyo dito sa Sorsogon City. No. Sabi ko nga, paano natin hindi nasabi na walang naapektuhan? Doon pa nga lang sa Barangay Tublihon, sa may Panlayaan, meron na naglandslide doon na parte. If you're going to Legazpi at the right side, ang sobrang baha dito sa boundary ng Rizal at Bukal-Bukalan. Baha sa Piot. Yan na lang Barangay Piot. Baha sa Pamurayan, Himaluto. Speaking of Piot, nasaan pala dyan ang river control? Sabi may project dyan. May project na river control. Tapos yung Makabog. Yun pa. Ang Makabog. May project na ang laki-laki yata dyan ng river control. Pero grabe, subaha, mangrare. Yung dyan pala sa Piot, umabot hanggang bewang ang tubig dyan sa Chacon General Hospital. Okay. Let's touch on infrastructure.
Alam niyo po, mga kababayan, hindi porket nakakita kayo ng building o ng kalsada, tuwan-tuwa na po kayo. Ay, sabi niya, ang ganda na ng Sorsogon. Dahil, nakakakita ng mga kung ano-anong proyekto dyan. Katulad nung, sabihin ko na sa inyo, masaktan na kung sino masaktan. Yan na lang, Balogo Sports Arena na yan. Sino ang gumagamit? Di ginamit lang naman ng concert. Meron na bang remarkable sports activity dyan? Sa halimbawa, nationwide man lang? Coming daw. In fairness kasi, ang pagkakaalala natin yan, nung governor dito si Jesus Escudero, dito sana gagawin ang palarong pambansa. So, happy na pinasok tayo ng COVID-19. Okay. Pero hindi, kahit nga siguro hindi pinasok ng COVID-19, malabong mangyari yun kasi later lang natapos yan. Yun ang problema. No, okay. Itong pag nakakita kayo ng mga infrastructure projects, meron man lang bang urban planners ang Sorsogon City or the province itself na siguro lang ang paturugdok na kasi dapat may urban planning na tinatawag na ang magiging mga proyekto would not cause suffering for the people. Hindi po pwedeng, tayo dito ng kalsada, gawa tayo dito ng kalsada. Hindi po pwede yung ganun. Gawa tayo dyan ng school building or kung ano man. Hindi po pwede yung ganun. Lalo pat binabaha na nga ang Sorsogon. For all we know, Sao, may proseso baga ang proyekto. Primero, you have to consult the barangay concerned. The people of the barangay na maapektuhan. Meron din dapat what do you call this? Resolution of no objection. Yes. Precisely, dapat nga ganun. Pero mostly sa mga national projects, sa totoo lang, walang coordination yata sa mga barangayan. Basta nakita na lang ng council, nandyan na, nagbubungkal na. Tumatayo na, may tinatayo ng tulay. Mabuti nga yung kapitan dyan sa Pamurayan, talagang nakikialam. Meron pa nga yung dapat yung impact to the people. Yung may study dapat po yan. May pinag-aaralan po ano ang magiging impact ng proyekto to the people. At ano rin naman ang economic returns for the government for spending on such a project. Naalala ko, ito, hindi ko sinusumbat. Kapitan Edwin, who was a kagawad before. As ex officio. I'd like to remind you, Kapitan Edwin or Kagawad Edwin Divina, remember, tayong dalawa ang nakipaglaban against the construction of a river control project in your barangay. Without the consent of the barangay, bigla na lang nagtayo dyan ng river control, namutol ng mga bakawan at nipa, inagawan ng makakain yung maraming tao sa buhatan kasi may mga shells, may crabs ang lugar na nung tinayuan ng river control project without even consulting with the people of barangay first o barangay buhatan. Kaya nga doon nga yata ako natatakan na ako'y kontra lagi sa administrasyon. I have never been against development. I have never been against development. Pero, pag ganyan naman po, dumaan tayo sa tamang proseso. Primero, ewan ko, may mga DNR permit ba yan? DNR clearance na okay. Okay kayo mamutol ng kahoy. Okay kayo mamutol ng bakawan. Because, yung nipa at bakawan is, in fact, a river control. It's a system of river control. Yung nakahilirang mga bakawan at mga nipa, they are in themselves effective control of water. Mga pagbaha. Ngayon,
nilagayan nyo dyan ng semento. Anyway, tapos na yan. Nandyan na yan. Wala na kaming nagawa. Kasi kaming dalawa lang noon ni Kagawad Edwin Devina sa konseho. Puro na pabor. So, ano magagawa? So, ganun lang. Pero, I will never stop talking. I will never stop telling the people of the proper things to do. Hindi po ako'y nagiging nagmamarunong at ako'y sasabihin nyo po, nagpapaepal din ako. Hindi nyo makita ang pangalan ko dyan sa kalsada, nagbabati ng Merry Christmas or Happy Halloween. Hindi naman ako ganyan. Or Happy Fiesta. Or Happy Fiesta. Sayang yung tarpaulin. Imbis na gastusin ko pa sa pagkain ko, maintenance ko na nagatas, tatarpaulin mo. Ko pa dyan. Anyway, so, thank you. Okay. I hope we will be given a chance. Okay. So, mga katugang dakol pa po kaming issue ni Vice Mayor Aspirant for City of Sorsogon, Manning Julata. Pero talagang gipit kami sa oras. Pero tandaan po nito, habang dahil nag-abot ang eleksyon, dahil kami matunong kan pag tao sa Indo ning leksyon. O sabi nga ni pagpamangno sa presenteng sitwasyon kan city government or probinsya kan Sorsogon. Okay, Kagawad, sa nguyan, hagaran po nguyan sa imong mensahe asin pangapunan sa tuyang mga konstituentes. Alright, Sorsogon. Sabi ko, let's start to change for the better. Kami po'y, kung hindi po kami magsasalita, kung hindi po kami pupuna, sino ang pupuna? Yun lang po, mga kaibigan. Alalahanin niyo po kami na we're here not for anything. And also, mga tugang, bako po kami digdi, mga bitter, ha? Ipapasabot lang naman sa Indo ang nangyayaring realidad, nangyayaring presenteng sitwasyon sa satuyang kapalibutan. Ay, hindi rin kami killjoy. Sige, magsaya tayo. Baka sabihin, napaka-bitter nitong dalawa dahil hindi sinama sa Thailand. Pwede naman kami magduman, mga tugang. Wala pa kaming konsensya ng dadarahon. Ayoko sa Thailand dahil walang nagsasalita ng English doon, hindi kayo magkaintindihan. Sa bagay, bakit ka pa pag labing-labing, wala nang mga nagkakaintindihan na kayo sa aksyon. Okay. So mga tugang, sabi ni Martin Daria, pagmata Sorsoganon. Okay. Sa ngaran kan Bill ni Staff kan Bicol TV Sorsogon, kaiban si Sir Manning Julata. Sa technical side, diyan si Papa Harold, si Papa Bern, asin si Papa Joey, and si Papa Clark. Maray na aldo po, asin Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon, asin syudad ni Sorsogon. Salamat. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.